Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Danyo sa agrikultura sa lungsod ng Batak matapos ang sunod-sunod na bagyo, umabot na ng 45 million pesos. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Umabotan ti 45 million pesos ken mabalingpay nga umado ti danyos a pinasar ti syudad ti Batak iti banag ti agrikultura. Sipod iti sasangbay iti bagyo iti bulan ti Oktubre. Partikular a nadadael mula ket iti pagay nga umabot iti nasurok 32.7 million pesos, high value crops nga nasurok 5 million pesos, mais nasurok 1.3 million pesos, fishery 46,000 pesos, agri infra nga nasurok 5 million pesos, ket iti livestock umabot mat ti nasurok 5 million pesos. Tinadakamat a datos ket aging gana iti panagruwar ti bagyong Marse ket madamada paylaeng nga agal-ala ti datos manipod kadagiti iti Manalon, manipod iti bagyong Nika, Ophel ken Pepito. Manay ti dato yung pasigurado ni City Agriculturist Mark Abad nga uray no adu regiti nadadahel makaumanay mat paylaeng ti makan iti syudad ti Batak ken adu kadagiti na imula ti Salbar ken agtutuloy ti panagapit dagiti Manalon iti syudad. May palagip nga bayat iti napintas a panawan sakbay ti bagyo simmambot dagiti LGU ken dagiti Manalon anagapit iti pagay tapno maliklikan iti pannakaperdida. Manipod dito syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo, mga nonagenarians at centenarians sa Bacnotan, La Union nakatanggap ng cash incentive mula sa lokal na pamahalaan. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Nakaawat iti cash incentives ti 36 nonagenarian ken 6 centenarian ijay Bacnotan, La Union manipod iti lokal a gobyerno itay kalabas. Personal inyawat the Mayor Divine Fontanilla ken Vice Mayor Francis Fontanilla dagiti cash incentives para kari iti kwalipikado a natataengan. Agbalor ti cash incentive iti 5,000 pesos, aging iti 20,000 pesos para kari iti nonagenarians, wenno dagiti agtawan iti 10 aging gat 10 kat 10 ken iti centenarian wenno dagiti agtawan iti sangagasot. May tunos ti panakaipa iti insentibo iti Ordinance number 721 series of 2021 wenno iti nonagenarian and centenarian benefit ordinance ti munisipyo. Nakalanad iti ordinance a makaawat iti 20,000 pesos, ti may sa centenarian malaksib pa iti cash incentive a 100,000 pesos manipod iti DSWD. May nagitray ito'y alalukuyan ti munisipyo dagiti interesado ang makaammo iti adadupay nga impormasyon iti panakaipa iti insentibo nga agturong dagito iti Municipal Social Welfare and Development Office tapno mas mailawlawag kadakwada ti maipapan iti ordinansa. Manipod Agoo, La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan, PhilRice na mahagi ng certified seeds. 297 rice farmers ng lungsod ng Borongan na biyayaan. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. 448 kasakwen certified na gahin humayto ni Gindool ang Philippine Rice Research Institute na daing 297 nga rice farmers sa syudadan Borongan aging dumara nga distribusyon na pagbinuligan PhilRice Eastern Samar ug PhilRice Northern Samar nga ng City Agriculture Office na gimbuhat a plaza sa syudadan Martes, Nobyembre 19. Ining rice farmers adtong kinarawat in isa duha nga dahin tulo
ka sako nga certified seeds nga may dasulod nga 20 kilos ang kain humaya kada sako. Base kan Misay Robera, Fairwise Coordinator Eastern Samar, nga NSIC RC 216 og 402 nga kahi aton ipinanhatag nga sa eton kareg igtanom hiling nga rice farmers na ginpalit tan irabuhatan kan Mr. Lito Macheka nga certified seed grower habungtan kinapundan na sinirangan Samar. Ini nga 297 nga rice farmers aton iupod hagin dumara nga binhi padala system pilot registration han Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF and Fairwise ha syudadan Borongan na naglabay nga bulan han Oktobre. Di ka nga syudadan Borongan so Caberia, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Soka Beria mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. Fish Processing Training isinagawa ng DTI Southern Leyte sa bayan ng Tomas Opus. Ang kabuang ulat ihatid sa atin ni Ruel Bugnos. Ang Department of Trade and Industry kung DTI Southern Leyte Provincial Office pinagi sa Negosyo Center Tomas Opos kauban ng Local Government Unit malamposon nga nagpaigayon og Entrepreneurial Development Training on Sardina Processing kanatong Nobyembre 11, 2024 sa TESDA Building. Sa impormasyon nagikan sa DTI ang maong pagbansay nagtumong sa pagsangkap sa mga membro sa piling Women's Association sa lungsod sa mga mahinungdanon nga entrepreneurial skills alang sa dugang nga livelihood opportunities. Sa maong training gitukiusab ang entrepreneurial mindset nga gidisenyo aron nga masilsil sa ilang unahuna ang growth-oriented mindset ug pagdasig usab alang sa usa ka productive ug innovative approach sa negosyo. Dugang paniana gipaygayon usab ang hands-on skills training sa sardines processing. Lakip na ang sesyon sa costing ug pricing alang sa tukmang paghatag og presyo sa mga produkto aron nga masiguro ang kita sa matag benepisyaryo. Balita gikan sa Southern Leyte kini si Roel Bugnos para sa Radyo Pilipinas sa World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel Bugnos mula sa Sogod. Dakuy naman natin ang Mindanao, training para sa mushroom production isinagawa ng Department of Agriculture Regional Office 10 para sa mga magsasaka sa Bukidnon. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Training alang sa mushroom production ang ipahigayon sa Department of Agriculture Regional Field Office 10 dito sa Northern Mindanao Agricultural Crops and Livestock Research Complex sa Dalawangan, Malaybalay City, Bukidnon. Tungong sa nasampit nga training mo ang pagtudlo kalabot na sa management practices sa mushroom production o pag-promote sa mushroom silving alternative nga tinubdan sa panginabuyan sa mga mag-uma sa lalawigan sa Bukidnon. Hands-on training kini kalabot na sa mushroom cultivation techniques gikan sa substrate preparation ngadto na sa pag-harvest. Pinaagi ni nga training ilantaw nga molambo ang local food production alang sa food security pinagi sa Sustainable Livelihood Initiatives. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga, kadiwa sa Nia Taboan, muling binuksan sa Zamboanga City kasabay ng 1 taong anibersaryo nito sa syudad. Narito si Shirley Espino para sa balita. Ya condució otra vez ayer el Kadiwa sa Niatabuan na ciudad de Zamboanga. El actividad marca el primer aniversario del Kadiwa na ciudad, donde objeto de este amo para ayudar con el mga sembrador na lugar. El actividad ya conducí ayer, donde ta continúa empuja con el mga sembrador, especialmente con el mga miembros del Zamboanga Irrigators Association por medio de la actividad que ta dale oportunidad kanila para puede vender
parte el di ilang mga produkto i-aumento busca vida. El National Irrigation Administration o NIA ta continua también empuja con el mga zamboangueño para soporta con el mga produkto del mga lokal sembradores. Desde aquí na RP Zamboanga, este si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo ngayon sa Butuan. DSWD Caraga nakapaghatid ng tulong sa 129 na pamilya kabilang ang 112 mag-aaral sa Caraga State University na apektado sa nangyaring sunog sa Butuan City. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Department of Social Welfare and Development kung DSWD Caraga mitunol sa hinabang ngadto sa mga pamilya o mga estudyanteng apektado sa nahitabong sunog sa dakbayan sa Butuan atong Nobyembre 19 alas 3 sa kadlawon. Mga pagkaon ug non-food items ang gihatod dito sa Caraga State University kung CSU, hadiin temporaryong gipapuyo ang 129 ka mga pamilyang nasunugan. Diin 112 niini mga estudyante sa CSU samtang 117 residente sa dakbayan. Giapod-apod sa DSWD Caraga ang 645 ka family food packs kun FFPs. Matag pamilya nakadawat og tig-5 ka mga FFPs. Doon na usay gitunol nga hygiene kits, kitchen kits, sleeping kits, family kits og 20 ka mga modular tents aron usab hapsay, luwas og kaampingan ang ilang privacy samtang naa sa covered court karon sa CSU. Gawas sa mga business establishments, tulo ka mga boarding house ang naugdaw nga puros ginama sa kahoy. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang iligan pananalapi ng Islam hindi lamang para sa mga Muslim. Malaysia, suportado ang pagpapaunlad ng Islamic finance sa Pilipinas. Ang kabuang ulat, ihati naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Nilinaw ni Malaysian International Center for Education in Islamic Finance o INSAFE President and Chief Executive Officer Professor Emeritus Dato Dr. Azmi Omara na ang Islamic Finance o pananalapi ng Islam ay hindi lamang para sa mga Muslim. Ibinahagi rin ni Azmi na ang pinakamaraming mga kliyente ng pananalapi ng Islam sa bansang Malaysia ay mga hindi Muslim. Aniya patok ito sa mga kliyente dahil sa taglay nitong nagpapakita ng transparency. Kaugnay nito buo naman ang suporta ng INSAFE sa pagpapaulad ng pananalapi ng Islam sa Pilipinas sa pamamagitan ng Mindanao State University o MSU. Isusulong nito ang curriculum development, capacity building of faculty members, exchange students at iba pa kung saan makakakuha ang mga ito ng mga panibagong kaalaman hinggil sa pananalapi ng Islam na maaring ipamahagi hindi lamang sa rehiyon ng Mindanao kundi pati na rin sa iba't ibang panig ng bansa. Matatandaan namang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang pamahalaan ng Pilipinas at Malaysia ay nagkakaisa sa pagpapatatag ng halal industry, Islamic banking at food security sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Mula sa lungsod ng Iligan, ito si Sharif Timhar para sa Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.